Nang may isang pagod at basang-basang polar bear na nagsimulang sumunod sa likod ng isang lalaki sa maliit niyang kahoy na bangka. Hindi alam ng lalaki kung ano ang iisipin. Sa simula, isa itong kakaibang tanawin. Parang panaginip, hindi isang bagay na aasahan mo sa gitna ng nagyayelong dagat ng Arctic. Pumikit siya sandali sa kamuling dumilat para tiyaking hindi siya namamalikmata. Pero nandoon pa rin ang imahe, isang nag-iisang puting nilalang na dahan-dahang lumalangoy sa maitim at alon-along tubig. Sinusundan siya, nalito siya, medyo kinabahan. Pero nang sa wakas ay nalaman niya ang masakit na dahilan kung bakit desperadong sumusunod ang hayop. May isang bagay sa loob niya na tila nabasag. Napaluhod siya at napaiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot, kawalan ng magawa at pagkamangha. Doon mismo, nag-iisa sa dagat, napapaligiran ng yelo, hangin at katahimikan, ang isang batikang lalaki ng Arctic ay gumuho na parang isang bata. Nagsimula lang ang lahat gaya ng isang karaniwang umaga. Isang rutinang ekspedisyon na kayang-kaya ni Nathan Hunter kahit nakapikit. May ilang bisitang dumating sa Kaktovik. May dalang kamera, nakasuot ng bagong gamit para sa malamig na panahon na malamang ay binili lang nila para sa biyahe. Si Nathan, isang kilalang inupi at nagabay, ay sinalubong sila ng matatag na pakikipagkamay, tahimik na tango at kahandaang hinubog ng ilang dekada ng karanasan. Ginugol niya ang buong buhay niya sa paglalayag sa malamig na tubig na ito, natutong hindi lang kung saan umaagos ang agos o saan nagtitipon ang mga isda, kundi kung paano makinig sa dagat mismo, kung paano maramdaman sa kanyang mga buto ang pagbabagong temperatura bago pa man ito ipakita ng langit, kung paano makilala ang pagkakaiba ng hanging nagbabadya ng bagyo at ng hangin na basta lang dumaraan sa tundra. Ngayon, banayad ang hangin, yung uri na parang haplos ng isang matagal ng kaibigan, yung nagdadala ng alaala. Habang ang mababang araw sa Arctic ay nakabitin lang sa gilid ng langit, nagkakalat ng gintong liwanag sa parang salaming tubig, ibinaybay ni Nathan ang kanyang maliit na bangkang kahoy patungo sa Beaufort Sea. Umuugong ang kahoy sa bawat banayad na alon, isang tunog na kasing sanay na ng paghinga. Sa likod niya, ang motor ay mahinahong umaandar, parang tibok ng puso. Umupo siya sa hulihan ng bangka, isang kamay sa timon. Ang kanyang parka ay mahigpit na nakasara laban sa lamig, pero ang kanyang mukha ay bukas. Gusto niyang maramdaman ang hangin. Habang papalayo sila mula sa baybayin, ang mga inlet na natatakpan ng niebe ay unti-unting lumiit sa malayo. Nagsalita si Nathan sa kanyang mga pasahero. Ikinuwento niya ang mga alamat mula sa kanyang lolo na minsang nangangaso rin sa ilalim ng parehong langit, naglakad sa parehong yelo. Mababa ang kanyang tinig pero puno ng paggalang habang inilalarawan niya ang isang tradisyonal na paraan ng pangangaso sa caribou sa malawak na yelo. Isang sandali ng tahimik na pagmamataas, kaalamang nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Pagkatapos, bigla itong naputol. Ang motor sa likod niya ay kumatok, saka umubo, isang putol-putol na tunog na hindi dapat marinig. Napalingon si Nathan agad, inikot ang throttle at sinimulang suriin ng sanay niyang mga kamay ang choke. Hindi ito mukhang seryoso, naisip niya. Madalas magreklamo ang ganitong klaseng lumang makina bago tuluyang huminto. Pero habang inaabot niya ito, may tumama sa kanyang paningin. Isang anyo, maputi, tahimik, parang nakalutang sa tubig, wala pang 100 talampakan ng layo. Sa unang tingin, akala ni Nathan ay tipak lang ng yelo, walang kakaiba sa ganito sa malalayong lugar na ito.
Siguro'y isang block ng yelong naputol mula sa isang malaking bahagi na balutan ng niyebe at sinag ng araw ang nakapaligid dito. Pero gumalaw ito, hindi malaki. Isang bahagyang pagkilos lang, isang paglubog, isang mabagal na pag-angat. Pumikit siya ng bahagya, nakakasilaw ang liwanag, sumasalamin sa alon, pero kahit hindi pa malinaw ang detalye, alam na niya. Hindi iyon yelo, isa yung oso, isang polar bear. Napahinto ang paghinga ni Nathan. Naramdaman niyang humigpit ang dibdib niya sa pagkabigla, hindi sa takot, kundi sa pangamba. Bilang taong ipinanganak at lumaki sa Arctic, kabisado na niya ang mga nilalang na ito. Hindi mula sa mga dokumentaryo o libro, kundi mula sa sariling karanasan. Ang kanyang mga ninuno ay namuhay kasabay ng nanuok bago pa man iguhit ang mga mapa. Nanuok, ang salitang inupiat para sa polar bear ay higit pa sa hayop. Isa itong espiritu, simbolo at tagapangalaga. Isang buhay na puwersa ng Arctic na karapat-dapat hindi lang sa takot o paghanga kundi sa paggalang. Hindi basta hayop ang tingin niya sa kanila, sila ang mga tagabantay ng hilaga, simbolo ng lakas, pag-iisa at pagkaligtas. Minsang sinabi ng kanyang lolo, "Kapag tumingin sa iyo ang nanuok, nakita ka rin ng lupa." Pero may kakaiba. Hindi ang presensya ng oso ang gumambala sa kanya, kundi ang katahimikan nito, ang hindi likas na pagkakalutang nito. Hindi ito parang mandaragit na lumalangoy, hindi rin ito parang may hinahabol, kundi parang nakalutang lang, dahan-dahan, na para bang nakalimutan na ng katawan nito kung paano kumilos. Hindi lumalangoy ang oso, nahihirapan ito, at milya-milya pa sila mula sa lupa. Walang yelong malapit, walang pahingahan, walang dahilan para naroon ang oso, maliban na lang kung ito ay naligaw o mas masahol pa, nanghihina na. Nag-alarmang bigla ang pakiramdam ni Nathan. Tahimik niyang binawasan ang throttle, hinayaang dahan-dahang huminto ang bangka. Umugong ng mahina ang makina, saka nagpaalon-alon ang bangka sa ritmo ng dagat. Hindi ito agad napansin ng mga turista. Abala pa sila sa pagkuha ng litrato ng baybaying iniwan nila. Tumayo siya ng dahan-dahan, pinagpag ang kanyang glove sa ibabaw ng sombrero at humarap sa grupo. "Pasensya na po," mahinahong sabi niya, may halong pag-aalala sa tinig. "Kailangan muna nating tumigil sandali." Nagtaas ng kilay ang isa sa mga turista. "Bakit? Sira ba ang makina?" Umiling si Nathan, saka itinuro ang oso. "May polar bear sa tubig," mahina niyang sabi. "Protektado sila sa rehiyong ito at higit sa lahat, baka ito na ang natatanging pagkakataon niyong makakita ng isa ng malapitan. Nag-iba ang enerhiya sa bangka. May ilan na yumuko paabante, pinipilit silipin ng araw. May isang babae na agad nagtaas ng telepono, nagsimulang mag-video. May lalaking napawaw, namamangha sa tanawin. May mga pabulong na usapan sa paligid, parang alon sa tubig. Pero hindi lahat natuwa. Isang lalaki na kaupo sa gitna ay nag-krus ng braso. "Ayoko," mariin niyang sabi. "Sapat na ang nabasa ko tungkol sa mga yan. Mapanganib sila. Lagi silang nananakit ng tao." Tumango ang isa pa, mahigpit na kumapit sa gilid ng upuan. Parang naghahanda sa panganib. "Pwede bang umalis na tayo? Hindi ako pumunta dito para mapahamak." Dahan-dahang huminga si Nathan. Narinig na niya ito dati. Takot na hindi bunga ng kaalaman, kundi ng kawalang alam. Mula sa mga balitang puro lagim, sa dokumentaryong puro pangil at kuko ang ipinapakita, pero hindi kailanman ang kaluluwa ng nilalang. Bubuksan na sana niya ang bibig para ipaliwanag, para sabihin kung ilang oso na ang nakita niya, kung gaano sila kapayapa hanggat hindi ginugulo. Na ang tunay na panganib ay hindi ang oso, kundi ang mundong ginawa ng tao sa paligid nito. Pero nakita niya sa mga mata ng mga turista, nakapagdesisyon na sila. At bilang gabay, kailangan niyang igalang ang kanilang pakiramdam. Kahit pa nangangahulugan iyon ng pag-iwan sa isang nilalang na posibleng kailangan siya, mahinahon niyang iniikot ang throttle, umugong ulit ang makina.
pero hindi na naalis ang tingin niya sa oso. Kung nahihirapan siya, naisip ni Nathan, sana nandun pa rin siya pagbalik ko. May ilan sa mga turista ang yumuko ng mas malapit, ang hininga ay nagpapalabo sa lente ng kamera, ang mga matay puno ng paghanga at pagkamangha. May banayad na bulong-bulungan sa bangka, mga pag-click ng kamera, mahihinang hikbi, mga daliring nagtuturo. May lalaking yumuko sa gilid ng bangka, pabulong sa kanyang kasama. Maniwala ka, polar bear, sa wild. May babaeng mahigpit ang hawak sa cellphone, nagsasalita ng mahina, hindi maniniwala ang kapatid ko rito. Ramdam ng ilan ang matinding pagkamangha, pero hindi lahat ay nabighani. 2 bisita ang nanatiling nakaupo, naninigas, ang mga matay nakatitig sa tubig, ang mga pangay nakadiin. Ang isa ay mahigpit ang kapit sa upuan hanggang sa mamutla ang kanyang mga kamao, habang ang isa naman ay itinaas ang scarf ng mas mataas, parang nagtatago mula sa takot na hindi niya maipaliwanag. Walang nagsalita, pero ang katahimikan mismo ay tila hatol na. Huminto si Nathan. Inobserbahan niya ang kanilang takot, ang tensyon, ang kawalan ng koneksyon sa tunay na nangyayari. Nakita na niya ang ganitong reaksyon noon, maraming beses na. Karaniwang nanggagaling ito sa mga taong ang tanging pagkakakilala sa polar bear ay mula sa likod ng salamin o mula sa mga balitang puno ng drama at dugo. Para sa kanila, ang polar bear ay hindi isang marilag na nilalang o simbolo ng Arctic. Isa itong panganib, isang halimaw, isang balita na naglalakad. Nagsalita siya ng banayad, sinusubukang pakalmahin ang kanilang loob. Naiintindihan ko ang inaalala nyo, aniya. Ang boses niya ay parang banayad na ugong ng dagat. Pero hindi basta lumalapit ang mga hayop na ito sa bangka kung walang dahilan. Ilang ulit na akong naggabay sa mga biyahe sa tubig na ito at ilang ulit na rin akong nakakita ng oso. Wala pa akong naging insidente. Nag-atubili siya sandali bago idinagdag, hindi siya nangangaso. Nahihirapan siya. Hindi yan ang itsura ng mandaragit. Yan ang itsura ng nilalang na hirap ng mabuhay. Pero ayaw nilang makinig. Nalukuban na ng takot ang kanilang mga mata at alam ni Nathan, bihirang maging makatuwiran ng takot. Madalas niya itong makita sa mga dayo, yung pumupunta sa Arctic na may bukas na mga mata pero saradong puso, kaya sumuko siya. Bilang isang gabay, tungkulin niyang protektahan, hindi lang ang kalikasan, kundi pati ang mga taong kasama niya. Huminga siya ng malalim, dahan-dahan, saka pinihit ang throttle. Umugong muli ang motor sa ilalim ng kanyang mga paa. Unti-unting gumalaw ang bangka, pinuputol ang tubig sa mabagal at may pag-aatubiling kilos. Isang mata ni Nathan ay nasa mga turista, pero ang isa ay nakatutok pa rin sa oso. Kahit papalayo na ang bangka, nanatili sa kanyang isip ang imahe. Isang nilalang na nag-iisa, palutang-lutang sa walang katapusang karagatan, sumusunod sa kanila na unti-unting nauubusan ng lakas. Kung talagang nasa panganib ang oso, naisip ni Nathan, sana nandun pa rin siya pagbalik ko. Pero may ibang plano ang dagat dahil hindi niya kailangang maghintay ng matagal. Habang binabaybay ng bangka ang daan patungo sa pinakamalapit na isla, lumingon si Nathan at napahinto. Nandoon, sa likuran nila, ang polar bear ay gumagalaw. Hindi mabilis, hindi elegante, pero malinaw ang layunin. Dahan-dahan, may diin, lumangoy ang malaking nilalang. Ang puting katawan nito ay pumuputol sa nagyeyelong tubig na parang multo. Bawat galaw ay mabigat, may hirap, pero halata, sinusundan sila. Bumagsak ang tiyan ni Nathan, mabilis ang pintig ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangangailangan. Pagdating nila sa pampang, tinulungan niyang bumaba ang mga kabadong turista sa mabatong dalampasigan. Sa panahong iyon, halos kalahati na ang naitawid ng oso. Hindi na ito basta lutang, papalapit na ito sa kanyang bangka, hinahanap ito, hinahanap siya. At yon, higit pa sa lahat ang gumimbal sa kanya, hindi dahil sa panganib, kundi dahil alam niya ang ibig sabihin nito.
mabilis siyang sumakay muli sa bangka. Medyo lumakas na ang hangin, tumatagos sa kanyang jacket, tila bulong ng babala sa kanyang tainga. Inikot niya ang bangka, pinihit ang throttle at inabot ang radyo. Si Nathan Hunter ito, aniya, matigas at tuwiran ng boses. May oso sa tubig. Mukhang nangangailangan ng tulong. Posibleng seryoso ito. Kailangan ko ng backup. Agad. May sumagot matapos ang ilang putol-putol na tunog. May research team malapit sa baybayin. Kumpirmadong papunta na sila. Huwag kayong magtagal, sabi ni Nathan. Nahihirapan siya, sobrang hirap. Hindi ko alam kung gaano pa siya tatagal. Matapos ang tawag, tumingin siya sa oso. Ngayon ay ilang metro na lang ang layo. Habang lumalapit ang bangka, unti-unting lumitaw ang katotohanan at ito'y nakapanlulumong malinaw. Tiningnan ni Nathan ang katawan ng oso at halos tumigil ang kanyang puso. Mahigpit na nakabalot sa katawan at mga paa nito ang makapal na sintetikong lambat, mga nylon na lubid, buhol-buhol, kumakapit sa kanya na parang bitag. May mga bahagi ng lambat na bumaon na sa balahibo at may ilang hibla na may halong dugo at alat. Pumipilipit siya sa tubig, pilit na kumakawala, pero bawat kilos ay lalo lang humihigpit sa pagkakagapos. Ang kanyang malalaking mga paa na dati simbolo ng lakas ay ngayon ay kasangkapan ng desperasyon. Bawat paglangoy ay mas mabigat kaysa sa nauna. Palaging lumulubog ang kanyang ulo bago niya ito mapilitang iangat muli, humihingal, habol ang paghinga. Nanikip ang lalamunan ni Nathan, sumasakit ang dibdib niya. Malamang ay ilang oras nang nandoon ang oso, siguro mula pa kaninang madaling araw, nakagapos, nagpapanik at unti-unting nanghihina. Hindi niya sinundan ang bangka dahil sa galit. Hindi siya banta. Sumunod siya dahil may nakita siyang pag-asa, isang nilalang na maaaring tumulong. Sinundan niya ang pag-asa at doon ito nangyari, nakatayo sa gilid ng bangka habang ang malamig na hangin ay tila tumutusok sa kanyang balat. Si Nathan Hunter, isang lalaking hinubog ng yelo at panahon na nakakita ng mga bagyong lumamon, ng mga nayon at mga hayop na unti-unting nawawala, ay napaluha. Tahimik na bumagsak ang mga luha, tinangay ng hangin, hindi napansin ng mundo sa paligid niya. Pero para kay Nathan, sagrado ang mga iyon. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa dalamhati. Hindi ito isang karaniwang oso, isa itong palatandaan, isang panawagan, isang biktima ng mundong unti-unting nawawasak, ng mga ekosistemang nagugulo sa bigat ng kamay ng tao, ng tumataas na tubig at mga bunga ng nakalimutang pagkukulang. Isang palutang na paalala na ang Arctic, ang tahanan niya ay nagbabago ng mas mabilis kaysa kayang kayanin ng kahit na pinakamatatag sa kanila. At si Nathan, sa sandaling iyon ay bumulong ng tahimik na pangako sa dagat, sa hangin at sa oso. Hindi ko tatalikuran, hindi ngayon. Tulad ng marami sa kanyang nayon, matagal nang pinagmamasdan ni Nathan ang pagbabagong nagaganap sa lupain, hindi sa pamamagitan ng graph o artikulo, kundi sa mga mata ng isang mangangaso, isang ama, isang anak ng Arctic. Para sa kanya, ang mga pagbabagong ito ay hindi teorya, kundi mga alaalang unti-unting nawawala. Mas huli na dumarating ang taglamig. Ang yelong dati ikayang tapakan ng isang bata, ngayon ay nabibiyak sa ilalim ng paa ng matanda. Ang dati tiyak na migrasyon ng mga hayop ay naging hindi na sigurado. At ang mga oso, mas payat, mas balisa, mas ligaw. Ang balanse na pamana ng kanyang mga ninuno, ang tahimik na kasunduang namamagitan sa tao, dagat at hayop, ay tila lambat na iniwang masyadong matagal sa tubig at ngayoy napupunit. At ang oso na ito na ngayon ay ginapos at nanginginig sa agos ay hindi lang basta isa pang biktima. Isa siyang simbolo, hindi niya ito kayang iwan, hindi niya gagawin. Nilunok niya ang bumara sa kanyang lalamunan, ramdam ang lamig sa kanyang mukha,
Tahimik siyang nanalangin, hindi yung uri ng panalangin sa simbahan, kundi panalangin dinadala ng hangin. Panalangin para sa mga espiritu ng kanyang mga ninuno, para sa karunungan ng mga dating lumakad sa yelong ito. Gabayan niyo ang aking mga kamay, hayaan niyong magawa ko ito ng tama. Tiningnan niya ang mga mata ng oso, mga matang mapurol sa pagod, malabo dahil sa alat, pero kumikislap pa rin ng marupok na instinto upang mabuhay. At sa sandaling iyon, may nadama si Nathan na parang sinaunang puwersa na gumalaw sa loob niya. Hindi lang awa, hindi habag, layunin. Hindi kailanman itinuring ng mga inupyat ang polar bear bilang hayop na dapat sakupin. Iginagalang sila bilang kapantay, mga nilalang na hinubog din ng lamig at gutom, nililok ng parehong hangin. Minsan sinabi ng kanyang lolo, kapag tumingin sa iyo ang nanuok, parang kinakausap ka ng lupa mismo. Makinig kang mabuti. At nakikinig siya, ang mga polar bear ay mga nag-iisang mangangaso nakakatakot. Nakita na niyang gumagala sila sa yelo na mag-isa, ang kilos ay eksakto at tahimik tulad ng anino. Nasaksihan niyang umatake sila ng seal sa isang iglap ng lakas at mawala sa maputing katahimikan na parang hindi sila kailanman nandoon. Pero ang osong ito ay hindi nangangaso. Hindi siya nanghuhuli o bumibiyahe sa pagitan ng mga teritoryo. Siya ay palutang-lutang, nakatali. Pinabibigat ng bagay na hindi dapat hinaharap ng alinmang hayop. Ang basura ng kawalang pakialam ng tao. Ang lambat, makapal na nilon, paikot-ikot at matalim ay hindi galing sa lupaing ito. Wala itong espiritu, wala itong kwento. Isa itong banyagang bagay, pabaya, malamang ay naiwang basta ng isang malayong bangkang panghuli. At ngayon, nakabalot sa katawan ng isang maringal na mandaragit ng Arctic, isa na itong hatol sa kamatayan. Ramdam ni Nathan ang pait ng lungkot sa kanyang dibdib, mainit at matalim, pero hindi siya nagpadaig. Hindi ito ang oras ng pagdadalamhati, ito ang oras ng pagkilos. Nanginig ang kanyang mga kamay habang lumuhod siya sa tabi ng bangko sa bangka at inabot ang ilalim ng mga luma at kupas na tabla. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang makapal na lubid, mabigat, magaspang at may mantsa ng taon ng paggamit. Ginamit niya ito upang itali ang bangka tuwing bagyo, hilahin ang lambat mula sa nagyayelong tubig at itali ang karne ng karibu pauwi sa kanilang nayon. Ngayon, gagamitin niya ito para subukang iligtas ang isang buhay. Kumilos siya ng mabilis pero maingat, gumawa ng malaking lusot sa isang dulo. Isang klase ng silbi hindi para bitagin kundi para hawakan. Kung maikakabit niya ito sa katawan ng oso, baka kaya niyang panatilihin siyang nakalutang habang hinihintay ang tulong. Mas malakas na ngayon ang hangin. Parang pinapanood siya ng Arctic mismo. Tumayo si Nathan, tumibay siya sa gilid ng bangka, bahagyang nakabaluktot ang tuhod upang sabayan ang alon. Mabilis ang tibok ng puso niya, gumalaw ang bangka sa ilalim niya. Palapit ang oso, isang paa nito'y dahan-dahang hinihiwa ang tubig, ang isa na may nakasabit sa lambat. Dahan-dahan lang, nanuok, mahinang bulong niya may paggalang sa tinig. Ikinumpas niya ang lubid sa mabagal at paikot na galaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Ramdam ang bigat nito sa hangin, pinakikiramdaman ang ritmo nito parang tibok ng puso. Hinintay niya ang tamang sandali, isang hinga, dalawa, at saka inihagis ito gamit ang lahat ng kasanayang ipinamana ng mga mangingisda at mga ngaso ng seal sa kanyang lahi. Lumipad ang lubid sa hangin, kumurba ng perpekto at bumagsak sa tubig sa paligid ng katawan ng oso. Malinis ang tama pero walang panahon para magdiwang. Sa mismong sandaling humigpit ang lusot sa kanyang basang balahibo, gumalaw ang oso. Umiral ang likas na instinto. Umiikot ng marahas ang malaki niyang katawan sa tubig. Kumikislot ang mga kalamnan habang sinusubukang makatakas sa bagay na marahil ay inakala niyang isa pang bitag. Halos hindi na makahawak si Nathan. Hinigpitan niya ang hawak sa lubid gamit ang dalawang kamay. Itiniklop ang mga binti,
Isinandal ang buong bigat niya habang nilalabanan ng lakas ng oso. Nakakabigla ang lakas nito. Kahit kalahating nakalubog, ang lakas niya ay tila nilalang na nilikha upang mabuhay sa yelo at pag-iisa. At si Nathan, isang lalaking nag-iisa sa isang alon-alon na bangka, ay nasa dulo ng kanyang puot. Sumigaw ang kanyang mga balikat sa sakit, ang lubid ay bumaon sa kanyang mga guwantes, nasusunog ang kanyang mga braso, isang matinding kirot ang gumapang pababa sa kanyang bisig. Naputol-putol ang kanyang paghinga, mabilis at mabigat, umaalo ng bangka. Halos madulas siya at gayon pa man hindi siya bumitaw. Sige pa, kayanin mo. Ungol niya sa pagitan ng nakadiing mga ngipin. Sumasakit ang kanyang panga. Ang pawis at alat ng dagat ay kumagat sa kanyang mga mata. Ikinot niya ang lubid sa kanyang pulso para sa dagdag na puwersa, pero nauubos na ang lakas niya. Hindi na siya magtatagal at saka isang tunog, isang pamilyar na ugong, ang dagundong ng isa pang makina papalapit. Palingon siya, habol hininga at sa likod ng malamig na ulap ay nakita niya sila, 3 figurang nakabalot sa makakapal na parka. Seryoso ang mga mukha, ang mga matay nakatuon sa kanya. 3 kapwa inupiyat na mangingisda na lumapit dahil may kakaibang tanawin sa abot tanaw. Hindi na sila naghintay ng paliwanag. "Nathan," sigaw ng isa, "anong nangyayari?" "Nakakulong sa lambat ang oso." Sigaw niya pabalik, paos na ang boses. "Lulubog na siya!" Mabilis na lumapit ang bangka nila sa kanya. May isang naghagis ng lubid. Ang isa naman ay kumapit sa gilid ng bangka ni Nathan. Sa loob ng ilang segundo, magkatabi na ang 2 bangka, nakaangkla sa isa't isa at hawak na rin nila ang lubid. Walang usapan, walang pag-aalinlangan, aksyon lang. Mabigat pa rin ang dala pero ngayon, 4 na pares ng kamay na ang nagtutulungan. Pinapasa ang lubid, inaayos ang hawak, sinusubukang panatilihing nakalutang ang ulo ng oso. Pulgada kada pulgada, sinusubukan nilang ilapit siya sa mababaw na bahagi ng tubig. Pero ayaw niyang magpadala. Kahit pagod na, lumalaban pa rin ang oso. Ang kanyang mga instinct ay nagsisigaw para mabuhay, hindi para sumuko. Umiikot siya, gumulong, sumisid. Pumapalo ang kanyang mga paa sa tubig, nagpapakawala ng malalakas na alon sa kanilang mga bangka. Hinihila niya ang lubid ng may bigat ng isang angkla. Sigaw ng isa sa mga mangingisda, ayaw niyang tulungan natin siya. Ungol ng isa pa, hindi niya alam na nililigtas natin siya. Si Nathan ay patuloy lang sa paghila, mahigpit ang panga, nanginginig ang mga braso. Kailangan nating subukan. At ganun nga ang ginawa nila, magkakasama habang lumalakas ang hangin at umiitim ang dagat. 4 na lalaki sa 2 bangka ang kumapit sa Pag-asa at sa isang lubid, habang ang isang lumulubog na oso ay patuloy na nilalabanan ang kamatayan. Kahit pagod, kahit pasan ang bigat ng lambat, ang lamig at ang mahabang oras ng pakikibaka, lumaban ang oso gamit ang lahat ng natitira sa kanya. Sa tuwing sinusubukan ng mga mangingisda na ilapit siya sa dalampasigan, siya'y nagwawala. Ang malaki niyang katawan ay umiikot ng marahas sa tubig. Binabaha ng alon ang magkabilang bangka, binabasa ang kanilang mga bota at coat, binabasa ang kanilang mga manggas at guwantes. Nilalabanan niya ang mga lubid gamit ang hilaw at bulag na instinct. Bawat kilos ay hindi bunga ng galit, kundi kalituhan, isang nilalang na itinulak na sa hangganan. Hindi na alam ang kaibahan ng panganib at kaligtasan. Napakalakas niya, sigaw ng isang mangingisda, halos mabitawan ang hawak. Dumulas ang lubid sa kanyang kamay, iniwan ng pulang marka ang kanyang guwantes. Akala niya binibitag natin siya, bulong ng isa sa mga mangingisda sa pagitan ng nakakadiing mga ngipin habang umaatras upang kontrahin ang hatak ng hayop. Wala siyang tiwala sa atin, mahina ang sabi ni Nathan, tila para sa sarili kaysa sa iba. Hindi niya alam na tinutulungan natin siya. Umangal ang mga bangka sa bigat ng tensyon.
Ang mga lubid ay umuugong at humihila para bang puputok anumang sandali. Ang tubig ay malakas ang hampas sa ilalim nila. Paulit-ulit nahihila ang kanilang mga bangka sa kabaligtarang direksyon na para bang ang oso ay naging isang mailap na agos. Isang mangingisda ang nawalan ng balanse, halos tumilapon sa tubig bago siya maagapan ng isa pa. Magulo ang tagpo, magpapanik, lalong nagiging desperado. Nauubos na ang lakas nila, nauubos na rin ang lakas ng oso at nauubos na ang oras. Hanggang sa biglang, parang sinag ng liwanag sa likod ng ulap, may bagong tunog na bumasag sa tensyon. Isang pamilyar na ugong ng makina, ang bangka ng mga mananaliksik. May bahagyang ginhawa na dumaan sa mukha ni Nathan pero saglit lang. Umasa siya sa koordinasyon, sa salita, sa sigaw na gaya ng anong nangyayari diyan o kami na ang bahala. Pero walang dumating. Sa halip, dumiretso ang makinis na bangka sa gitna ng alon at tumabi sa kanila sa katahimikan. Walang pagbati, walang tanong. Dalawa sa mga mananaliksik ang agad na gumalaw, binuksan ang isang bakal na kahong may selyo gamit ang sanay na mga kamay. Sa loob, nakalubog sa foam, ay may dalawang makinis na baril na pampatulog. Halos hindi pa makakilos si Nathan. Anong ginagawa niyo? Sigaw niya umatras habang itinaas ng mga mananaliksik ang kanilang sandata. Hoy, tigil niyo yan! Sigaw ng isa sa mga mangingisda. Pero huli na, thwip, thwip. Dalawang palaso ang lumipad sa hangin at tumama sa makapal, gusot na balahibo ng oso, mabilis, tiyak. Napakislot ang hayop pero hindi umungol. Kumurap lang ito, nagulat, tulad ng isang sundalo na muling nasugatan bago pa maintindihan ang una. Bumagsak ang dibdib ni Nathan. Humarap siya sa kanila, maputla ang mukha. Hindi kayo nagtanong. Kalma, matigas na sagot ng isa sa mga siyentipiko habang ibinababa ang baril. Mataas na klase ang pampatulog na yan, hindi siya masasaktan. Ilang minuto lang at gagana na ito, doon na natin siya mailalapit ng ligtas. Para sa kanya at para sa inyo. Binitiwan ang mga salitang malamig, tuyo, parang mula sa isang manual. At gayon man, tama sila, halos hindi mapansin sa simula pero unti-unting bumagal ang galaw ng oso. Mula sa malakas na pagwawala, naging mabagal, maingat na pag-ikot. Lumambot ang panikadong enerhiya sa kanyang katawan. Kumalma ang mga galaw ng kanyang mga paa, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil wala na siyang lakas upang lumaban. Nananatili ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig. Mas maayos na ang kanyang paghinga. Humuhupa na ang alon ng kaguluhan at si Nathan sa wakas ay pinakawalan ang matagal na niyang pinipigilang hininga. Pinunasan niya ang mukha gamit ang manggas, spray ng dagat, pawis, marahil pati luha. Hindi na niya alam. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng emosyon, yung hilaw at totoo matapos tumindig sa pagitan ng buhay at tahimik nitong wakas. Wala pang oras para namnamin iyon, hindi pa, may kailangang gawin. Sa sandaling naging kalmado ang oso, nagsama-sama na ang mga siyentipiko at mga mangingisda, walang salitaan, isang tahimik na kasunduan. Naghagis sila ng mga lubid mula sa isang bangka papunta sa kabila. Inayos ang posisyon at sinimulan ang mahirap na trabaho ng paghila sa kanya. Mabagal at matinding proseso ito. Bawat pulgad ang abante ay nangangailangan ng koordinasyon. Bawat kilos kailangang tiyak. Malaki ang oso, halos 900 pounds, at ang basang balahibo niya ay nagdagdag pa ng bigat at hilang tubig. Pero nagkaisa sila, hila, kapit, ayos ng anggulo ng lubid at galaw ng bangka sa gitna ng alon. At sa wakas, matapos ang tila walang katapusang paghihirap, dumulas ang katawan ng oso papasok sa mababaw na bahagi. Tumalon ang mga lalaki mula sa bangka,
lumusong sa malamig na tubig hanggang tuhod. Ang putik ay humihigop sa kanilang mga bota at gamit ang pinagsamang lakas, itinulak nila ang malaki niyang katawan sa buhanginan. Maingat nilang inihiga siya sa likod, malambot ang galaw ng mga paa, ang dibdib ay mabagal na taas-baba. Dapat sana'y tagpo ito ng tagumpay. Pero habang hinihingal si Nathan, lumilinga sa paligid, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi mukhang nakahinga ng maluwag ang mga siyentipiko. Hindi sila tumayo para ngumiti o ipagdiwang ang tagumpay ng pagligtas. May inihahanda silang iba. Isa sa kanila ang bumukas ng malaking duffel bag at inilatag ang sterile medical kit sa isang silver thermal sheet. Kumislap ang mga laman nito sa sikat ng araw, mga hiringilya, panistis, gasa, mga vial na may label tubo clamp. Mas mukha itong operating table kaysa gamit para sa pagsusuri ng wildlife. Nagtinginan ng mga mangingisdang inupyat, tahimik, tense. May gumapang na kaba sa gulugod ni Nathan. Lumapit siya, mababa pero matatag ang boses. "Sandali lang, anong balak niyong gawin ngayon?" Tumingala ang lead scientist pero hindi sumagot. Inabot niya ang guwantes at maingat na isinuot sa kanyang mga kamay, sanay at walang ekspresyon. At doon biglang nag-iba ang hangin. Ang mga mangingisdang tumulong sa pagahon ng oso mula sa dagat ay napatigil, naningkit ang mga mata, tumigas ang tindig. Ang sandali ng magkasamang tagumpay ay nawala. Napalitan ng malamig na pagdududa, pamilyar na damdamin, pag-aalinlangan. Dahil dito sa Arctic ang tiwala ay hindi basta ibinibigay, lalo na sa mga dayo. Matagal nang natutunan ng mga inupyat na ang mga dumarating na may dalang kagamitan at pangakong tulong, minsan ay nagdudulot ng pinsala imbes na ginhawa. At ngayon, habang ang oso ay nakahandusay, walang malay, marupok at tahimik, ang mga kagamitang bakal ay nakalatag na parang alay, bumalik ang lumang instinct na parang matalim na hangin. Tumingin si Nathan sa kinang ng panistis, sa vial ng likidong kulay amber. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagsagip, nakaramdam siya ng mas masahol pa sa takot, pagdududa. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na naglakbay pahilaga ang research team. Dala ang makikinang na kagamitan, pulidong pananalita at kumpiyansang pang-akademiko. Dumating sila upang sukatin ang kapal ng yelo, bantayan ang galaw ng mga hayop at idokumento ang mga palatandaan ng pagbabago ng klima. Ang mga coat nila ay may tatak ng malalayong unibersidad. Ang kanilang mga bag ay puno ng tablet at notebook, hindi ng lubid o guwantes. Marami silang tanong pero kakaunti ang sagot. At sa lahat ng taong iyon, ni minsan ay hindi pa sila lumusong sa nagyeyelong tubig ng Arctic upang hilahin ang isang naghihingalong oso patungo sa kaligtasan. Para sa marami sa nayon ni Nathan, sila'y nanatiling mga figura sa abot-tanaw, tagamasid, hindi kalahok. Kahanga-hanga ang kanilang mga chart, perpekto ang kanilang mga kredensyal. Pero para sa inupiyat, hindi sapat ang datos upang patunayan ang karunungan. Kailangan ito sa gawa, sa presensya, sa panganib. At iyon ang dahilan kung bakit nag-atubili si Nathan na tawagin sila. Dahil sa kanyang mga ninuno, itinuturo na ang tiwala ay kinikita gamit ang kamay, hindi salita. Libu-libong taon ng tahimik na tagapag-alaga ng lupain ang mga inupyat. Ang kanilang pag-iral ay hindi nakasalalay sa kontrol, kundi sa pakikiisa, sa dagat, sa niyebe, sa hangin at sa mga nilalang na naninirahan dito. Hindi lang nila pinagmamasdan ng mga polar bear, namumuhay sila sa piling ng mga ito. Ang nanuok ay hindi basta wildlife, isa itong alamat, kamag-anak, guro. Lumilitaw ito sa panaginip ng mga bata at sa babala ng mga matatanda. Kinakailangan ng ritual bago mangaso ng isa, kailangang may paggalang sa bawat paghawak. At ang saktan ito ng walang dahilan, hindi maiisip. At ang panoorin itong magdusa ng tahimik, kasing bigat din yon ng kasalanan. Kaya noong unang dumating ang mga mananaliksik, dala ang pangakong pagtutulungan at konserbasyon.
May bumigat sa dibdib ng marami sa komunidad. Marami na silang narinig, mga kwento ng matatanda sa paligid ng apoy, mga babala ng ibang tribo na nauna ng dumanas, mga lupang ninuno na pinasok ng mga dayuhan, sinukat, kinunan ng larawan, at kalaunay sinira. Mga ilog na sagrado ngayon napigilan ng dam, mga pangakong binitiwan at kinalimutan. Ang mga siyentipiko ay nagsalita tungkol sa proteksyon, pero ganun din ang mga nauna sa kanila. At ngayon, habang nakatayo sa baybayin sa harap ng nakatulog na nanuok, muling bumukas ang lumang sugat. "Huwag niyo siyang sasaktan," sigaw ng isang mangingisda, paos sa takot at galit. Nakakuyom ang kamao, matatag ang tindig. "Tungkulin nating protektahan sila." Tumagos ang kanyang mga salita sa lamig gaya ng apoy sa dilim. Sa paligid niya, kumilos ang iba pang mga mangingisda. Kumipot ang mga mata. Tumigas ang katawan. Napatigil ang mga mananaliksik. Isa sa kanila'y may hawak pa ng vial ng pampatulog. Ang isa naman ay nakatayo, hawak ang kalahating bukas na instrumentong pang-opera. Ang kinang ng bakal at salamin ay ngayoy tila banyaga. Nababahala, napatingin sila mula sa kanilang ginagawa. Sa unang pagkakataon, natanto nilang bawat kilos nila ay pinapanood ng mga matang may dalang daan-daang taon ng pagdududa. May isa sa kanila ang nauutal, "Hindi namin layunin na..." Pero hindi yon ang mahalaga sa mga lalaki. Hindi nila kailangan ng paliwanag. Ang gusto nila ay katiyakan. Ang gusto nila ay respeto, at doon humakbang si Nathan sa pagitan nila. Dahan-dahan ang kanyang kilos, maingat, parang naglalakad sa lubid na nakatali sa pagitan ng dalawang mundo. Itinaas niya ang mga kamay, magaspang, matatag, matibay. Mga kamay na humawak sa lubid, mga kamay na sumalo sa bigat ng oso. "Tama na," sabi niya, mababa at matatag ang tinig. "Huwag tayong basta mag-akusa, napanood na natin sila. Pinagdudahan na natin sila, pero narito sila, dumating sila at tumulong." Lumingon siya sa mga mananaliksik. Matulis ang tingin, pero hindi mapanakit. "Ito ang tahanan namin," dagdag niya, "at ito ang oso namin, pero marahil baka pwede itong maging laban nating lahat, sama-sama." Nabigatan ang katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang umatras ang mga mangingisda. Bumaba ang mga balikat, nagtawiran ng braso. Tumango, ayaw man aminin, totoo. Ibinaba ng isa sa mga siyentipiko ang hawak na gamit at mahinang bulong, "Salamat, Nathan." At gaya ng paggalaw ng alon sa ilalim ng buhangin, muling nagpatuloy ang gawain. Ngayon, magkasama, maingat at masinsinan, sinuri ng mga mananaliksik ang oso. Tiningnan nila ang mga paa nito kung namamaga, sinundan ng mga tadyang upang hanapin ang posibleng bali. Pinakinggan nila ang paghinga, minonitor ang pulso, sinilip ang mga mata kung may reaksyon. Kumilos ang kanilang mga kamay nang may paggalang. Walang panistis ang itinaas, walang hiringilya ang bumaon, walang sampol ang kinuha. Tanging banayad na paghawak at tahimik na salita. Sa wakas, kinuha ng isa sa kanila ang maliit at patag na chip, hindi mas malaki sa kuko. "Pangsubaybay ito," mahinang paliwanag niya. "Magaan, hindi masakit. Makakatulong ito para masundan ang galaw niya mula sa malayo. Para kung mapunta siyang muli sa panganib, malalaman natin." Dahan-dahan niya itong idinikit sa itaas ng balikat ng oso, gamit ang pandikit na mabilis matuyo at hindi masakit. Pagkatapos ay umatras sila, inalis ang guwantes, tinupi ang mga gamit. Wala nang sinabi pa, tapos na ang kanilang tungkulin. Ang grupo, inupiyat at mga dayuhan, ay dahan-dahang umatras, nagbigay ng espasyo. Tahimik ang hangin, kumikislap ang niyebe sa ilalim ng araw. Hinahaplos ng alon ang baybayin sa katahimikan, para bang pati ang lupa ay huminto sa paghinga. Hindi agad gumalaw ang oso. Lumipas ang ilang minuto, pagkatapos tila hinihila ng isang di nakikitang puwersa, gumalaw ang kanyang katawan.
Gumulong siya sa isang tabi. Kumislot ang mga kalamnan. May mahinang singhot na lumabas sa kanyang bibig. At pagkatapos, paunti-unti pero tiyak, tumayo siya, inalog ang kanyang balahibo sa isang malakas at basang pagyanig na nagpataas ng alat sa hangin. Napasinghap ang mga mangingisda. May isa na bumulong, gising na siya. Humarap siya sa dagat, walang pag-aalinlangan, walang takot, at sa isang matibay na tulak mula sa kanyang mga likurang paa, dumulas ang nanuok pabalik sa malamig na tubig at nagsimulang lumangoy, mas malakas, mas tuwid, mas malaya kaysa mga nagdaang oras. Biglang sumigaw ng tuwa ang lahat sa likuran niya. Tawanan, palakpakan, nabunutan ng tinik. Tahimik na pinanood siya ni Nathan habang lumalayo. Hindi gumagalaw, nakatiklop ang mga kamao sa gilid, mabagal ang pagtaas at pagbaba ng dibdib. Wala siyang sinabi, pero sa loob niya may nagbago. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan niyang maniwala ang sarili. Pwede silang magtulungan. Hindi basta nawala ang mga siyentipiko pagkatapos ng araw na iyon. Nanatili sila. Nagtanong sila ng ibang mga tanong, mas mabubuting tanong. Minsan ay dumating sila nang walang dalang gamit, kundi tainga lamang. Umupo sila kasama ang mga nakatatanda, nakinig sa mga lumang kwento tungkol sa kung paano nagsasalita ang yelo at kung paano nagbababala ang aurora ng paparating na bagyo. Sinundan nila ang tahimik na karunungan ng mga mangangaso na mas matagal nang nagmasid sa anino ng niyebe kaysa sa panahong umiikot ang mga satellite sa mundo. At bilang kapalit, binuksan ng mga inupyat ang kanilang pintuan. Ibinahagi nila ang kanilang kaalaman, kung paano basahin ang mga bitak sa permafrost, kung paano hanapin ang mga tagong butas ng seal sa ilalim ng bagong niyebe, kung paano protektahan ang mga inang nanganganak sa ilalim ng yelo. Magkasama, bumuo sila ng isang bagay na bihira, isang tulay sa pagitan ng makabagong agham at sinaunang karunungan. Ang oso ay simula pa lamang. Sumunod ang 12 ng bagong proyekto, ang ilan nakatuon sa migrasyon, ang iba sa pagprotekta ng mga baybayin, at ang ilan pa sa paglikha ng mas mahusay na komunikasyon sa pagitan ng mga pamayanang Arctic at mga grupong gumagawa ng pulisya ukol sa klima. Hindi ito naging madali. Pero totoo ito. Naging kwento ito hindi ng pananakop o katahimikan o pagtaksil. Naging kwento ito ng pakikinig, ng paghilom, ng tiwalang unti-unting kinita. At ngayon ikaw naman ang tinatawagan. Kung ikaw ay nasa bangkang iyon, kung nakita mo ang osong nahihirapan, ang mga mangingisdang sumisigaw, ang mga siyentipikong nakatutok ng baril, ano kaya ang ginawa mo? Mananatili ka ba upang tumulong o igigiit ang kaligtasan muna? Magtitiwala ka ba sa mga siyentipiko o maninindigan kasama ng mga tagapangalaga ng lupain? Walang simpleng sagot, pero gusto naming marinig ang sayo. Ibahagi sa amin sa comments sa ibaba. Maraming salamat sa panunood, salamat sa malasakit, at salamat sa pakikinig. At gaya ng sinasabi ng mga inupyat bilang pasasalamat, taka.